Hello everyone, welcome back to Comics Kwentuhan. Naghahangi yung machine ko. So, okay, welcome back ulit sa lahat ng ating mga listener. Continuing our new round of conversations with Filipino comic book creators, current cultural ambassador and ALT. What's that? ALT, Assistant Language Teacher. Assistant Yeah. language teacher in Japan. No? Japan-based na po Yeah. si Sir. One of the more prolific comics creator na nakasabay ko during the early 2000s and up till now has been active in the comic book community. Si Sir Ray Cosen. And, kamusta, Hello Sir? po. Good evening. Kumusta, sir? Ito naman, mabuti naman po, nasa Japan. Ano pala to? Busy. Second episode namin na out of the country yung ating interview. Kasi nauna si Sino yung Sir una? Randy. Sir Randy is in Europe right Ah, now. Si Sir Ray naman ngayon is in Japan. wow. Si Sir Randy nasa Europe na pala? Nasa Ah, Europe pa siya. pa siya. He'll, Okay, he'll sige. come back siguro first quarter of this year. Mm, ayun. Nakakatuwa naman. Meron siyang opportunity to go here. Yeah. Sorry, na-divert ko yung topic. But anyway, ayun. So, So, yun ayun nga. po. Kamusta? You've left us late quarter ba last year or third quarter? It was July 27, So when I went third to. quarter na last year. Yes. Parang Yeah. kung sa mga na-miss nyo si Sir Ray sa mga events, that's the reason kung hindi nyo pinapollow si Sir Ray. Ah, yes, ano siya. Ah, Actually ano siya, parang 2 taon ko na siyang pinaplano to Mm, to go outside. So, pero ano siya, parang hindi ko lang matuloy-tuloy yung application ko. Simula nung 2 years kasi ano, I was I was thinking of ways kung paano ko pa rin mapupursue yung. Kasi ano na ako nun, kuya, parang 5 years na akong. Ito lang, para lang maging practical, no? So, creative director po ako dati. So, yung 5 years na naipon ko sa industry as creative director, parang nakakapanghinayang siya bitawan kasi yung 5 years yung trajectory mo para ma-promote ka into a group creative director or into mm, an executive director. So, I was really like serious about my corporate, um not really corporate kasi we still create really fun stuff. But uh yun nga, I had to give it up kasi feeling ko tumataas. Sorry, magiging political ako ng konti lang, kuya. Pero yun sige nga. lang, sige lang. Tumataas yung bilihin sa Pilipinas na hindi naman, alam mo yun, teka, parang kunwari, ako kasi sensitive ako sa savings ko. So for example, magsisave ako ng for this month. Tapos nararamdaman ko, the following month, teka lang, bakit parang it affects the usual savings that I should have or something like that. Yeah. So, So tapos si nung inassess Sir ko thought siya, about yung future. You thought about the future and medyo bleak yung ating yes, economic mm, state right now. yes, oo, oo. Simula nung nagkaroon tayo ng uh, uh, changes talaga, yun doon ako napaisip. I think ano Tsaka rin naman without naming names naman, this is mm, why you can't really say that if yung political stand mo is a personal mm, one. Kasi yeah, yeah, you're voting policy makers eh. And the policy yeah, yeah, makers dictate how yung market natin and yung economy natin and the laws natin are being uh, made and being napupush, di ba? So, yes, yes, parang para sa mga tao na parang iniisip nila na laro-laro lang yung election at yeah, the battle of personalities, it's not. It's about who will be our administrators, kumbaga. Di ba? Kaya pag exactly. minsan I agree. nag-aaway kayo tapos sabihin, ang babaw naman, nakikipag-away ka dahil sa politika lang.
Mm. Diba? Parang it's not. It affects yung daily lives na. Hindi yan parang LeBron James versus Michael Jordan na kahit sino yung piliin mo, wala namang epekto sa Yeah. buhay nyo yan. See? See? Diba? Actually, ano yan eh. Naisip ko nung bata-bata ako, I mean, hindi naman kayo privilege, pero yung ramdam mo nung pag-college ka, parang wala ka naman talagang pake sa politika, no? Pero nung college years ko, so parang, pero nung na-realize ko na parang, teka lang, if I'm managing all of my expenses right now and everything, and I learned how to be financially literate since 3 years ago, late na ako natuto maging financially literate. Kaya So, okay lang yan na kasi ako um, hanggang ngayon hindi pa rin ako financially literate. so ayun, medyo naging sensitive ako sa lahat na parang, teka, ano na magiging trajectory ko nito? How will I Kasi ayoko rin na sana pumunta dito kasi na-burnout ako sa Japan eh. Like, Oh ang yeah, dami diba? kong, You had a mm, prior stint of working over there and then you came yeah, back. yeah, Uh-uh. yes. And I really wanted to like really just stay in the Philippines because I'm very comfortable with my workstation there. I have a bigger workstation, um, and I can control my time. But the thing is, hindi na siya kaya ng, sabi nga ng ibang friends ko parang, oh, creative director ka na dyan ang ganda na ng standing mo, you're already there. Parang sabi ko, it's good, pero man, pag nababawasan ka lagi ng mga plano mo sa buhay, at Mm. parang medyo pasikip na yung everything, parang nagiging bleak na yung Oh, diba? future. I guess, Oo. 'di ba, sa halip na you're being more flushed with excess cash, nararamdaman mo na Mm. sa halip na ganun yung nangyayari, which is dapat sa trajectory ng career mo, ganun na, 'di ba? Pero Mm, nangyayari yes, is yes. you have to tighten your belts pa rin. At Yes, yes. and medyo Diba? frustrating siya kasi if you like look at what's happening with all the issues with the government right now, we're not Mm. supposed to be that poor of a country if billions are Ex- being pocketed, Exactly. 'di ba? So Exactly. dapat ka-level natin yung iba nating neighbors with the amount of money that's being siphoned off us. Mhm. Ang sabi nga meron akong kakilala na Japanese friend dito, na Japanese friend na tumira siya sa Cebu for 12 years. Tapos bumalik na rin siya dito sa Nagasaki. Sabi niya parang sayang daw yung Philippines. Sabi niya sa opportunity, sabi niya kasi parang ang Philippines daw napakayaman sa resources, pero yung management hindi daw naayos ng maigi. Samantalang yung Japan, ang hirap ng agriculture nila to be very fair right now kasi ang konti-konti ng tao. Kaya kailangan nilang mag-manage ng maigi. So, So for ganun. the So, listeners, sorry kasi pero yun nga, we started off this track. Pero maganda rin kasi yung pag-usapan kasi we have a lot of creatives that are choosing to leave the Philippines because of this. Uh, mm, yung napag-usapan about, yun nga, yung resources natin. Uh, talent-wise, global mm, powerhouse ng Philippines. mm, Kasi you'd see mm, a lot of Filipinos in creative positions all across the globe. mm, Pero hindi na utilize kasi nobody respects yung arts dito, di ba? The same with our professionals, our nurses, our engineers, our architects are all recognized talents across the globe. And that alone, dapat ang yaman na ng bansa natin. yeah. I Tapos do believe that. I yung agree. ano 'di ba, geologically, ang yaman din natin with resources. Pero parang laging ano I guess this is just yung tribalism pa rin at Mm, its forefront kasi most of our leaders that we elect would more put yung advantages towards the regions that they are from yeah. than push the actual country as a whole.
So Yes. parang may regionalism pa rin talaga eh. And you can't remove Mm-hmm. it kasi parang Yeah. it's a culturally ingrained trait na dapat Mm-hmm. unti-unti nating binabago na we think of ourselves as Filipino instead of being Tagalog or instead of being Yeah. Ilonggo or instead of being Mm-hmm. Cebuano. We should think of ourselves as Mm-hmm. Filipino. Mm-hmm. Yes, I agree. Ano din siya eh, parang mas nakakatulong din kasi siya parang if you want to solve like bigger problems, like hindi mo na dapat sa baluarte mo, di ba? Parang like you have to think of the bigger picture then saka mo i-solve siya ng parang okay, sige, I will stand as a member of society, simulan ko sa family ko, sa So, barangay ko and all that. saka, Pero ano hindi ko rin yun eh, kailangan tapos it mm, goes deeper personally eh. Kasi sometimes may good intentions sila, pero you would mm, like see them na yung mga friends ko muna yung bibigyan ko ng projects. Diba? ah, Diba? yeah, yeah. Instead of Mm, the best sana na mabigyan ng project, that would be like mm, more cost efficient for mm. mga projects na ganun. Again, ulitin ko sa mga nakikinig kasi baka na-turn off na sila with the political talk. I'm sorry. Important Sorry. important yung topic na to kasi uh, madalas ano to, biruan with the comic book creators na oh, nagko-comics ka pa rin, wala tayong pera diyan, 'di ba? Parang Mm, mag-lateral move na tayo to some industry na kikita tayo kasi wala naman tayong kinikita dito. Parang ako 20 years na ako nandito, ikaw 10 years ka na, 15 years ka na nandito. Anong nangyayari sa atin? Wala. Ba't nandito pa rin tayo? mm, mm. Actually, meron ako naman parang if you're going to connect with the government, may pera naman nung recently. Kaso lang, hindi ko alam eh, basta wild, wild ang Philippines. Like, Yeah, oo nga. 'Di it's ba? wild. Parang sabi, may nakita kong post before that said na nagbakasyon lang siya somewhere else and na-realize niya Mm. na hard mode sa Pilipinas. Yes. Oo. So, it's hard. By the way, sasabihin ko lang rin, no, parang since connected na rin naman na tayo sa, yan, um, nagkaroon ako ng grant dito sa Japan, pero it's a small grant only. And I was able to get the grant, 100% grant of the amount in just 7 days right after it was announced. 7 days. May bureaucracy pa rin kasi kailangan magpapirma. Pero after 7 days, nakuha ko na yung cash. So, So the yun yung parang, bureaucracy ends dun sa after mo ma-file yung documents. yes, Kasi everything. dito, In after you just, file your documents, yung magre-release nung check mo has to file documents ulit. again, yes. Which is so, I can't. Well, yeah. Uh, It's like living in a very, very difficult mode. Like, pero hindi ko rin sila masisi kasi when I was, sorry, no, for context, no, naka-receive din kasi ako ng grant sa Philippines. So, pag nag-file ako ng submission, ang tagal niya. So, after nun, pag bigay sa akin ulit na papeles, kailangan pa pala ng form ulit. Tapos isi-save ko na naman. Tapos kailangan ko ng wet ink when I told it before na nasa Japan na ako. So, ibig sabihin, SPA, kailangan ng actual, kailangan ng lawyer kasi may yeah. special power of attorney. Parang ano, 'di ba? So, Parang madalas tong complaint with those who are willing sana na mag go by the books, be legal, mm, pay the proper mm, taxes para yeah. mag-yung business nila with the Philippines. Instead of it being simple na gusto na namin magbayad ng tax eh. Ang Mm, ang laki nung loopholes or nung mga papasukan nilang dapat na pirmahan, mga ano, sa halip na gusto na nga namin magbayad ng taxi. Gusto na, mm, ang dami pang di proseso. ba? So parang Mm, pinahihirapan nyo yung gustong mag-legal. Karamihan sa kanila yes. would opt na, bahala na lang, pag nahuli na lang ako ng auditor sa ako. Di ba? Pero yun. Ay, sorry ha. Sorry guys. Sa mga those people who are watching now, I'm very controversial about this topic because it really affected me and this is why one of the main big reasons why I had to like really think of the future. But it doesn't necessarily mean that I hate the Philippines, ha.
But it's just that it really trained me to be patient Yeah. so much Pero and yun naman work yan eh. hard, di I'm ba? sure there are Mm. a lot of Filipinos that can like relate to what you're going through. Kasi marami naman tayong OFWs and those who have Yes, yes. migrated Oo. that would Mm. say that I hate the Philippines but not really hate it. As in, I love the Yeah, yeah, Philippines yeah. if given the chance. Yeah. Mas gusto pa rin nila sa Mm. Pilipinas pero Mm. circumstances beyond their Yes. control Mm. uh, nagtutulak sa kanila palayo. Mm. Uh, Actually, kuya, ang saya na ng buhay ko sa Philippines kasi bukod sa trabaho ko, nagpa-part-time pa ako mag-professor, which is a dream for me. Yeah, you were Nagti-teacher ako sa teaching as a CSB. Benilde. Yeah. Oo. I wasn't privy to your plans, so I was really surprised na you went that route nga, that you went na Mm. outside the Philippines. Kasi parang you were posting a lot of good stuff about your educational Yeah. uh, journey as an educator. Yeah. Uh, Yeah. Sobrang ano siya eh, sobrang fulfilling. Parang it's like nurturing. Kasi it's, as a creator, as a comic creators ourselves, we always consume, right? Consume, 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 and then create, create, create. And then it's good. But the other spectrum, as an educator, you nurture, you mm, provide learning or materials of uh, what you've experienced before para doon sa mga bago. Tapos tinuturo ko siya sa, sorry, I'm so excited to talk. Tinuturo ko siya sa mga new generation of artists. So yes. nakakakilig siya. Tapos malalaman ko na yung tinuturuan ko, nanay niya pala, reader ko. Alam mo yun, parang, mind blown Yeah. ako, taga lang. Pero yun nga. Pero yun nga, at the end of the day, yun nga, parang sabi ko, oh, I'm so, so down for this lifestyle na parang, uh, nakakapag-workout naman ako, nakakapagturo ako, na full-time job ko. Pero sabi ko parang, hindi dahil sa hindi ako satisfied eh. May, nagde-decline talaga yung nagta-tighten ako ng belt. So, kumbaga, parang to move with the future. Sabi ko, my gosh, everything about I'm planning right now is declining. Sabi ko, siguro what if ipon muna ako? Pero actually, dream ko rin siya na makapag-jet kasi it's a different kind of teaching. Pero elementary and junior high ang tinuturuan mo. It's a different kind of um students. And the thing about this, kuya, ang ganda ng education dito. Oh my gosh. Ang ganda-ganda ng education system Oh, dito. yun nga Pero kasi you've been teaching oh, here tapos you're now teaching there. Makukumpara mo talaga. oo. Pero college yung tinuturuan ko sa Pinas. Pero yung pag tinuturuan ko dito ng mga bata, kuya, I mean, sorry sa term, no? All that sila sa English. Sure yon. All that sila sa English kasi nagsa-start ang learning nila sa English grade 3. Mm. Pero grade 5, grade 6 pa lang sila yung parang, sige, seryosohin natin ituro to sa inyo. Yan yung kanila. Pero kasi, kuya, nag-aaral sila ng kanji, ng hiragana katakana. Mm. Pati yung yung high context culture, like aaralin ko muna yung culture ng prefecture ko Yeah. for this certain, and then aaralin ko yung manners, like hindi siya good manners and right conduct na parang isang lesson lang eh. Ano siya, isang buong term siya na parang Uh, aaralin mo Kasi ano yun, di ba? paano bang mag-bow. Oo, yung mga Kailangan ganun. mong ma-create yung habit for it to be a culture. Mm. So, ayun nga Yes. ulit. Again, napag-usapan namin to with si Sir Salaysay before. Meron siyang cultural envy. Ah. Within it, 'di ba, merong sariling languages, may sariling way of writing in Japan. Mm. Pero Mm. yung sinabi mo is why meron pa rin silang ganyan. Kasi Yes. yung Western teaching, later on na nila tinuturo. Ang Yes. una nilang Oo. tinuturo is the culture. Yung culture ng Mm. region nila, yung culture ng Mm. pagsasalita nila, yung culture ng Mm. pagsusulat nila before they Mm. teach any Mm. foreign subject or foreign Mm. ano, 'di ba? And very ano Mm. sila diyan, very very particular sila with their culture. Saka meron silang subject na
puro sato nga ba yun? Parang culture. May subject sila ng culture. Like, for example, ano yung historical data ng lugar namin? Yeah. Anong, right, Yeah. Nagasaki City, or Kasi that alam creates mo the yun? identity with people. If you know Oo. your history, you'd be Mm-mm. more prideful of yung pagiging part mo nun. Mm-mm. Something that we're severely lacking. Pero ano rin natin Mm-mm. kasi advantage ng Pilipino yan eh. The Philippines has always Na, been a very magaling tayo agad maging, very mm-mm. adaptable natin. So, Mm-mm. sometimes we neglect yung part na kailangan din natin magkaroon tayo ng sarili nating cultural identity. Hindi yung pwede Yes. yung kuha lang tayo ng kuha tapos we're making it our own. Yes, yes. Pero alam mo, ang siguro kinakainggit nila sa akin, kasi nung kunento ko yung, sabi niya, kailan ka ba nag-start talaga mag-aral? Sabi ko, ano pa lang ako, kinder pa lang ako, nanonood ako ng TV, English na agad kasi, di ba, manonood ako ng TV, English na agad. Tapos parang, ah, kinder pa lang ako, English, grade 1, may English na agad, pinipilit na agad. Tapos sabi ko, na-culture shock ako, sabi ko, oh my gosh, yung pang grade 3 na akala ko na grade 3 na ituturo ko na lesson plan ko before, oh my gosh, pang grade 2 pa lang, ay grade 1 pa lang sa kanila. So parang, oh, kailangan ko mag-adjust, kailangan ko mag-ano. Pero sabi ko nung una, sabi ko, hindi ito kabawasan sa kanila eh. Hindi, Actually, mas naging hindi solid siya. sa kanila. Mm-mm. Mas naging And also solid. it So, teaches them not to be kasi sa atin ano 'di ba pag barok ka mag-English it's a point of humor or yeah, yeah. Oh, pagtatawanan ka. Sa kanila mm-mm. hindi kasi hindi naman Oh, importante sa amin yung English eh. oh, mm-mm. Oo. Actually, ano nga siya, totoo yan, sinabi, yan yung main line, in Japanese lang, na sinabi sa akin ng isa kong Japanese coworker na hindi naman kasi yun importante sa future at life nila, yung pag-i-English, unless kumuha sila ng direct trajectory ng life nila na public speaker as an English Oh, 'di ba? first Either speaking, maging di ba? diplomat sila or work Yes, for oo. a foreign company. Yeah, Pero yes. sa atin kasi parang yun na yung batayan of intelligence eh. Yeah, oo. Parang hindi, Sad meron lang, silang 'di ba? aspect, may aspect sila na parang kailangan mo maging matalino sa creativity, pagka-kanji. Iba sila magaling. Sobrang ganda. Ah, Tapos, ito pa, kwento ko lang kuya. No? Yung public, nasa public at saka private din kasi ako na school. So, alam ko yung difference ng school system dito. So, may lunch, ang lunch dito, provided ng government, may nutritionist per school. Tapos, meron kang protein, meron kang carbs, meron kang vitamin A and B for your energy. Oh my God, sabi ko, provided to. At maski yung principal namin, yun ang kinakain. Same na same ng kinakain ng mga so bata. this is So, for the syempre, diba? students and the faculty din. No, same. Same. So if Sabi you're ko, working there, laki na matitipid mo with food kasi yes. may kasama na yung Hmm. food eh. Oo. Tapos, may option ka, ako lang ata yung may option nun kasi guy ko din, foreigner ako. So, pero ang mga teachers, pag kunwari homeroom teachers sila, kakain sila kasabay ng estudyante sa loob ng classroom. Mm. Tapos, sa kakain sila, kung ano yung kinakain ng bata, yun ang kinakain ng teacher. Kasi, kung iba yung kinakain ng teacher, which is nangyari na yun sa private school, questionin ng bata. Magiging topic siya for unfairness. Mm. Ayaw ng hapon na makarinig ng unfairness sa eskwelahan. So, pantayan lahat sila. So sabi ko, oh my God, ang ganda nito. Sobrang ganda nito. So paano Tapos, ito yung pa ano ko. nun, method of distribution? So if you're in the school, meron talagang Mm, mga trolleys na nag-send ng food? Meron. Parang mga Pero, ito stewardess na pa. gano'n. Hindi, ito kuya. Merong tanto na tinatawag. Yung tanto, siya yung tinatawag na in charge. May apat na tanto. Kung ano lang yung tanto doon sa classroom, kunwari, grade 5. Yung tanto na yun, apat na grade 5 students. Sila yung maglalagay ng mga isang
isang takal ng kanin, isang takal ng gulay, isang takal ng isda, So ganun. these are Tapos students isang din? milk. Students. So yun, as in, Students. di ba? Parang yung ganong method, parang nag-i-equal Bata pa yun. lang. Kasi ano yun, di ba? Hindi Oo. naman sila lagi yung tanto. As in, Oo. nag-shift Oo. siya. So, you Nag-shift. get to serve others. Tapos, yung natututunan mo yung value ng service. Oo. Tapos usually pa nga, dati nasabi ko lang to, sabi ko, ala, nagtrabaho ka, dapat bigyan kita ng extra food. Sabi niya, no, 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 kasi it's unfair. Kasi yung food na to, designed lang for 40 people. Hmm. So, dapat hindi tayo magparaya. Kung may sobra, ibigay natin. Wala sila Ayun. nung discarte mentality na, hindi, discarte ko to, dapat mas marami yung sa akin. Oo, may ganun. Oh, wala silang ganun. Ang Ito pa tinuro sa kuya, kanila is yung fairness talaga, na dapat yung kung ano fairness lang yung talaga. sa'yo, yun lang yung sa'yo. Oo. Oo. Tapos nakakahiya yun, parang nakakahiya yun na kapag nanlalamang ka. Parang yun yung itinanim sa kanila. Nakakahiya yun pag nanlalamang ka or something. Tapos ito pa kuya, kwento ko lang, no? So, sobrang mabilis lang. Yung may isa akong estudyante, hindi siya nakakain ng tama pag nasa bahay. Mahirap siya. Hindi siya nakakain ng breakfast, hindi siya nakakain ng dinner ng matino. Mahirap siya. Pero pagdating ng lunchtime, men, grabe, kain siya talaga. Tapos, yun yung moment na nabibigyan siya ng nutrition. At tapos, yun yung moment na dahil alam na ng mga klase niya na hindi siya nakakain ng matino sa gabi at saka sa umaga, ginagawa, o itong tinapay na to, iuwi mo yan. Oh, kasi sobra yan Hmm. eh. Iuwi mo to kasi para may pangkain ka mamayang gabi or something. Sabi ko, ay, grabe naman. Very good kayo dyan. Ang galing. Ang ganda ng ugali. Sobrang babait. Ang babait ng mga bata ko. Ayun. So yan, Ayun. balik tayo Tuwang-tuwa sa ako sa ano, kanila. balik tayo sa Ay, ating sorry. Naiba ako. Okay. uh, as in, Okay. this Yan. fascinating stuff. Ayun, lalo na I've talked to a public school teacher Mm. recently din. Tapos Mm. ikaw teaching ka rin pero in a totally different environment. Yes. Oo. Tapos yun nga, parang we could envy Japan all we can, pero pag hindi pa rin naayos yung system of education natin, wala tayong magagawa doon. Kasi hindi yun instant na mangyayari. Yeah. Yeah. Oo. Yan. Kasi Ano siya culturally eh. ingrained na rin yun eh. As in, yung Oo. panlalamang or if you can Oo. be an opportunist, parang ini-ingrain na Mm. sa atin na pag minsan, di ba, sa pila pa lang eh. Pag nakakita ka ng Oo. kakilala mo, sisingit Oo. ka, Oo. 'di ba? Tapos sabi hindi, Yeah. oh, 'di ba? Parang Mm. tapos it's being uploaded as diskarte dito. Oo. Tapos ano pa siya, parang may matutuwa pang kasama. Uy, galing mo doon ha, nakadiskarte ka. Parang, So, parang hindi. fist bump pa 'yun. Uy, kita ka kanina, Oo, di ba? nauna ka. Oo. Parang yan. Pero, ayun, nakakatuwa lang na ibang-iba siya sa environment na nakalakhan ko. Pero, sabi ko, may ganito pala. Pero, kasi, Pero ano lang ayun, Fabian, anyway, yun. for ano lang, pasabi lang sa listeners, hindi naman sa sinisiraan namin yung Pilipinas kasi maraming Pilipino that are principled talaga. Kaya nga sinasabi Yes! nila na pag Oo. Oh. nasa labas ang Pilipino, ang galing sumunod. Only Yes! Oo, because, totoo. only because naka-state ng maayos yung batas, naka-state ng maayos na kung paano siya i-implement at Mm. kung ano yung magiging sanctions pag hindi mo sinunod. Like I said, Yes. dito kasi, yung batas natin, lahat may loopholes. So, kung Oo. gaano ka na lang kagaling lumusot. Kaya, Exactly. nagiging, yun nga, as in, kung kaya, hindi, pag nahuli ako niyan, ano yan, kapitbahay ko naman yung tanod eh. So, okay lang yan. Oo. Oo. As in, kaya sila ganun dito. Pero pagdating nila sa labas, dahil clearly stated yung regulations, yung laws, sinusunod naman nila. Tapos, Mm-mm. maalam yung mga nag i-enforce ng laws. Kasi dito, iba-iba yung interpretation ng
tanod dun sa kabilang kanto dun, kaysa dun sa tanod sa kabila. Ah, ano siya, yun nga, yun tama din si Alvin na parang sa'yo, parang labanan na lang sa kung paano mo lulusutan yung Oo. nagawang batas, di ba? So sabi ko parang hindi ata dapat ganun, di Eh ba? kasi Pero isipin mo yeah. naman yung mga gumagawa natin ng batas, mga dating action star. Mm, yeah. Oo, di ba? Hindi mo alam kung credible ba or ano ba. Oo, But tapos yeah. pinagtatawanan nila kung may matalino magsalita, pagtatawanan nila. Sabihin nila, "Oh, bida-bida yung mga 'yan." Mm. Di ba? So, ayun. Pero ano, yun nga, for me, parang siguro kaya ako na mind blown kasi yung una ako pumunta dito sa Japan as a student. So, hindi ko alam yung, kumbaga, ang binibigay lang sa akin na student and then bigla ako nag-shift as worker or employee. So, parang ang trajectory ko ngayon, nasa loob ako ng sistema ng education. Tapos, nakikita ko first hand kung paano pala palakihin nila yung mga bata. Na akala ko, nagtataka lang rin ako kasi sabi ko, parang ang robotic naman ng life sa Tokyo na ayoko na. Pero nung nandito sa Nagasaki, very warm, very different, very probinsyano. Mm. Very probinsyano na alam mo, sinasabi nga ng mga kaibigan ko na iba na parang, yung mga Hapon parang uto-uto, no? No, they're not. They just trust people. Kasi Mm. yung sistema na kinalakihan nila, ganun, parang hindi ka malalamang, hindi ka sisingit sa pila, or alam mo yon parang sabi ko, hindi, They would think na ganun all throughout sa ibang bahagi ng mundo. oo, Oo. oo, Tapos kaya mapupunta yun, sila ng Pilipinas. oo, hard, hard, hard mode. Pero yun nga, I love Philippines I super, super, super love Philippines. Like, ayoko nga bitawan ko anong meron ako nun eh. Pero yeah, siguro kailangan ko lang mag-ipon dito. I don't know what the future holds, but Hindi, right ano now, naman, di ba? Parang yeah, sabi naman nila, it will come. Parang everything comes in its own time naman. So, yeah. maybe yung fate mo ngayon is to work there. Pero I'm sure Mm. eventually you'll Yeah. find yourself home pa rin. Yes, of course. Of course. And syempre, 'di ba, ang pamilya ko nandiyan. May property ako diyan. So parang hindi siya madali para sa akin na bitawan 'yon. Pero kung hindi mo ma-manage yung mga assets mo or yung mga property or yung kung anong meron ka dahil nade-decline yung sa savings mo kahit na try mong mag-hustle kasi parang hindi dapat, 'di ba? Parang nagtatrabaho ka tapos hindi ka dapat mag-hustle more. Kasi dapat yung trabaho mo yung, Dapat yan na dapat napupunan na nun yung ina. ano mo eh, di ba? Napupunan Well, na dapat nung job mo, yung mm, expenses mo. And, mm, yeah. di ba? Yun yung ideal Ideal. economic scenario, di ba? Meron kang Mm, job, the job sustains you. And then you mm, have like, yung sinasabi na work-life balance. Pero mm. ang nangyayari here is you can't really save anything. So you're living from paycheck to paycheck na And then parang you're yung hustling future pa, mo, di ba? di If ba? you stop, Mm, wala ka ng paycheck, wala ka ng oo, pang-sustento. oo. Which is, ano yan, nangyari yan sa akin nung nag-hustle ako para makapaghabol ako sa isang bill ko. Na-hospital ako. Diyan sa Philippines yan eh, na ano ako, as in na-hospital ako, na-asthma ako. Sabi Oo, ko, parang, yeah, this I is, saw yung post na yun. Parang I remember that post. yeah, na dextrose ako. So para sabi ko, oh my God, this is what happened to me in Tokyo before. But nangyayari na siya sa Pilipinas. Pero hindi naman na mataas yung sweldo ko. Like, Oh, yan my nga. gosh. Speaking about Diba? yung medical stuff na yan, parang karamihan ng mga working class dito sa Philippines, they're one major medical emergency away from being poor. Yeah. Ah, di ba? Halimbawa, Actually, kuya, sorry to interrupt. Dito sa Japan, pag may medical card ka na in-apply mo, binabayaran din yung kinakatas nila sa Xiaomi. Pag na-hospital ka, 30% na lang babayaran mo kasi meron kang insurance. hindi 30% yung sasagutin ng gobyerno. 30% na lang yung Yung babayaran. babayaran mo. So Kasi di meaning ba usually 70% yun sagot ni yung gobyerno.
Ayan yung, 'di ba? yung reklamo with Mm, PhilHealth. Parang may PhilHealth mm, ako, binabayaran ako ng malaki. Tapos parang 3,000 lang yung binayaran dun sa 100K kong bill. 'di ba? So, ayun. Naging ano siya, na-witness ko yun sa isa kong fellow ALT or assistant language teacher nang maano siya, ito yun nabasag yung ngipin niya. Sagot yung Aesthetic yun dental. As in, yun palang, ano na yun fascinating na yun. Oh, Sagot yung dental. oh, oh, nabasag yung ngipin niya. Kasalanan niya lang bakit? Pinagaganon-ganon niya kasi yung mukha niya. Sorry. Nabasag ngipin niya. So parang sabi ko, hala, tapos yung akala niya, hindi, willing na siya magbayad ng amount, pero nagulat siya na 30% lang kasi nga naka-apply doon dahil nagbabayad siya ng insurance, ng, na 30% lang yung babayaran niya. So, ang galing, mind blown ako doon. Sabi ko, oh my God, pwede ko Kasi palang no, madapa dito tapos parang ano okay naman, lang. di ba? Most of us Filipinos would be mind blown to see a system that is working. Yes, yes. That is working. That is working. Oh my gosh. Yung, tsaka, parang ano siya, parang siyang iniisip na talaga yung tao. Yung sistema, iniisip niya yung tao. Hindi pahihirapan niya yung tao. Yung parang pakiramdam na yung sistema is built and designed para genuinely tulungan yung tao. Mm. Ganon. Ganon Which siya. is Ganun lang. parang mahirap with, again, i-compare ko ulit. Most of our administrators are yung mga binoboto natin are not really working class or not really Mm. using public transportation or using public Mm. medicine facilities. So paano nila ayusin if they're not even aware kung gaano kasama na yun? Di ba? Oo. Lagi Yeah. kong pinopost Yeah. yan. Ito yung may nakikita kong ano na dapat lahat ng public officials natin use public transport. Pag hindi Exactly. nila makita ng makitaan ng solusyon yun kasi lagi nilang ginagamit, ewan ko na lang. Tapos lagi silang kasabay nila yung mga bumoto sa kanila. Pag hindi pa sila nahiya na wala silang nagagawa about it, ewan ko na lang. Di ba? Ano siya basta, ang oh wow. Actually, maski din privilege ka, for example, even if you're driving a car, uh, yung traffic, yung eksena Yun ng nga traffic sa kasi Philippines, it's they keep terrible. bending backwards for car ownership. Kasi gusto nila lahat ata magkakotse, which is not supposed to be the way. Diba? Kasi it would congest our roads more and more and mag-a-traffic Mm, more and more. Ang dapat nagtutuunan ng pansin talaga niyan is having a working public transportation. exactly. Diba? Makikita mo Yung sa Japan, diba? nakasistema ba? Diba, Mm. in Japan, you would see well-off people using public transport. Yes. CEOs in Japan are using trains. Diba? Mm. Mm. Hindi batayan ng wealth yung pag-own ng cars. Kasi ayan na naman Yeah. dito sa Pilipinas, di ba? Pag sinabi may kotse, mayaman yan. Pero Oo. imagine traveling 2 hours na pwede mo namang lakarin in 15 minutes lang. Or Mm. pero wala kang mga walking lanes or wala kang anywhere to walk in at dangerous mag-walk, di ba? May nakita ko dati Mm. sa Punesa nagtatanong why Filipinos don't like to walk. Kasi masasagasaan ka pag naglakad ka dito. Ah? Di, Or alam mo kuya, dyan sa may Cubao area kaya ka lang yan. ngayon. Yun nga, Cubao, di ba? Cubao Mm. is a Sa great Cubao, example of having mm. no walking space. Yeah, grabe, masasagasaan ako nung nagpapaprint ako dyan dapat. Uh, Kasi parang masasagasaan ako dito. Kasi ang hirap, walang walking that goes area. back to owning cars. People, di ba, Mm. for traffic management, they implement yung coding. Instead of Mm. not using their cars, what will happen is if you're pretty well off, you'll get another car with another with another Yes. plate number para hindi ka Mm. tamaan sa araw na coding ka. Tapos hindi nila nire-regulate yung mga bahay na wala namang garahe. And some of those houses Mm. own 2 to 3 cars. Saan nila ipapark? Ipapark nila sa streets, making the streets Mm. more smaller, making Mm.
traffic more terrible. Yeah. I relate to that because in one of our houses, yun nga, di ko alam kung parking area na ba yung isang street. Kasi parang isang buong gilid, No, puro di ba? kotse sa harap, Tapos, walang, not all houses are nasa street front, di ba? Some of the houses are mm, inside. And people park mm, dun sa mga alleys going inside dun sa mga looban na yun. That's a fire mm, hazard. yeah, yeah, kaya yun. Pero, yun, that's something that really, really, siguro, yun nga, mind blown me because living here is something that my initial thought is like just to earn money, to save, pero nagkakaroon ako ng realizations about, uy, this is a different lifestyle that I wish we could apply sa Philippines, no? I hope na parang, pero hindi, malaki kasi siyang kailangan magsimula talaga dun sa pinakauna eh, or sa mga bata muna, or, Oo, sa alam mo mga yun, bata talaga. sa Parang mga sabi nga training, ni Jose Rizal, di ba? The youth is the future. So parang yes, oh. yung tayo, kami na matatanda na parang pag minsan marirealize mo na rin na you've been living yung habit na that nag nag-escalate pa nung kasamaan ng system. Mm, So dapat tunuturo mo na doon sa bata na wag niyo na tong gawin. yes, oo. It goes Kaya, with ayun. ano rin with going back sa comics, 'di ba? Uh, Going back to comics. maraming problems yung comics natin. Essentially the lack of it being a livelihood dito sa Pilipinas. So most of our Yeah. comic book creators are working in adjacent fields. So ang dami pa rin kailangang ayusin. Uh, but I see a future na it could be a career again for comic book for the kids. Kailangan Yes, yes. ayusin yung sistema with kasi mostly it's outsourcing. Pero Mm. dapat hand in hand yan na hindi maging outsourcing lang ang Mm. pagko-comics. Dapat you still continue to tell your own stories. Kasi important din Mm. yun. Napag-usapan Mm. namin ni Randy na, yun nga, um, you have to accept na you have to accept jobs. Pero you always have to find time pa rin to tell your own story. Kasi Yes. yung jobs for other people, you're helping them tell their story. But Yeah. Yeah, that's their exactly. story. You can't really like live off it kasi you're Mm. work for hire or Yeah. co-creator or Mm. you do not fully own it. So parang Yeah. important talaga as creators that you tell then yung stories that you want to tell kasi that's the thing that will define you as a creator then. Though, ayun nga, ayan, I take it back. Kasi pwede naman ka rin mag-build ng career helping other people tell stories. Pero if you want really to be, magkaroon nga ng indelible na mark in comics or in any medium, it's best to tell your own story and yun yung develop mo. So parang side projects. Kaya nga ano eh, I always find it na parang nakaka-proud na moment if na I know you're very busy in Japan but you're still continuing to create stories, to create characters that you pitch. Yeah, si segue ko Mm. na ulit sa comics. Mm. So, nagko-comics ka pa rin dyan sa Japan. Yes, yes. And sorry ko, babalik ko lang dito sa sinabi mo na yung iba kailangan nila mag-accept ng projects, no? And it's okay. It's okay to be practical. It's okay to sige fine, I'll accept just to earn for me because I need this specific cash amount for this month. And it's okay kasi gumagawa ka pa rin, nagdo-drawing ka pa rin eh, train pa rin yung creativity mo eh, 'di ba? It's totally okay. It's totally understandable. And then you can go back to be hungry again and create your own thing, right? Ang siguro magiging sad lang nun kapag nasanay ka na or depende pa rin kasi sa perspective ng creator yan. Parang pag nasanay ka na dun sa sistema na mag-earn na lang ako na mag-earn by doing the creative ideas of others, it's okay din naman. Mm. Ang I just wish na parang sana kasi yung tatalino ng mga Pilipino, witty eh. Diba, sobrang witty nila sa original work. Like, yung mga experiences kasi natin, we're living in a difficult or hard mode.
ang sarap ikwento nun sa isang, napaka-entertaining nun if you're going to tell it as a story. Kasi nangyari yan, kuya, kasi isasegue ko na rin sa comics na. Kasi sa English board ng school namin, may English board ako. So, gumagawa ako ng comics doon. Naglalagay ako ng strips. Tapos kinukwento ko yung life ko sa Philippines. Like, paano ba transportation sa Pilipinas? So, tapos pagbabasahin nyo ng mga, once a month lang ako naglalagay. Pero sikat na sikat siya para may natutunan yung mga bata. Oh my God, sa Pilipinas, ganito pala sila. Ganito sumasakay ng jeep. Ay, ganito yung jeep. Tapos sampuan. Pero kasi sanay sila na bus. So, alam mo yun, parang may naiintindihan sila. Kasi nga, cultural ambassador ako, trabaho ko yun eh. So may natututunan sila sa akin through my comic strips. Nilalagay ko yun. Ipapublish ko rin yan someday. Pero kasi intended kasi, designed kasi siya para sa mga Hapon eh. So, pero natutuwa sila na parang, wow, mind blown sila na parang may mga, kunwari, ito na lang, no, parang pagpapasok ka ng mall, i-check ng security guard yung bag mo. So, wala namang ganun sa Japan, di ba? Kasi automatic I on, don't think bubukas yung meron door. ganun sa ibang countries eh. Parang dito lang ata. Di ba? Sabi nga, kwento nga sa akin ng Hapon kong estudyante, sabi niya, talaga, do they really check your bag? Yes. And sometimes they just have to like check it if you have something dangerous inside your bag. Then sa kanila parang what is that? Bakit ako maglalagay ng dangerous sa loob ng bag ko? Yun yung mindset nila. Bakit ako maglalagay? Ba't ako magdadala? Eh, magsashopping ako. Pero hindi nila, siguro mabata pa kasi sila, so hindi nila talaga alam Di pa nila yung alam full yun. story, di ba? Sa mga ganung bagay. So, ayun nga. Yes, nagko-create pa rin ako ng comics personally because I'm very, very hungry for creating comics kasi parang full-time ko na talaga yung pagtuturo. Pero yan, ini-insert ko pa rin siya as part of my system and at the same time, drawing pa rin ako para sa sarili ko. And also, tumatanggap din ako ng ng freelance or ng I help a client to draw din. Pero hindi na ako kasing active nung few years ago. So, ayun, kumbaga parang in a way, nandoon pa rin ako sa sistema na yun kasi mas marami akong oras dito. Sa Tokyo kasi di ba parang sanay sila na parang, uy, OT, kailangan mong trabaho kasi kaya umalis na nauna ka pa sa boss mo. Sa education system dito sa Nagasaki or sa Japan, pag sinabing 4:15 yung alis ng end ng work mo, magsasabi ka na agad, Oscar, sa madalas na tapos yung trabaho. Or yung sabihin parang, thank you for the hard work, everyone. Excuse me, I'm sorry, but I will go now. Tapos na yun, 4:15, tapos sa trabaho mo, uwi ka na. So ako, pag 4:15, oh my God, kailangan ko nang mag-drawing kasi sabik na ako mag-drawing, sabik na akong sketch, sabik na ako mag-ano. So, in a way, nagagawa ko pa rin yung mga bagay na creative-wise. Hmm. Ayan, So, nabalik tayo since we're back dun sa comics topic. Before yeah, you yeah. left, you joined a collective, di ba? You joined Pulsar. Tapos, Yes. Mm, so yun, yeah. what's your position sa Pulsar ngayon? Uh, So, okay. So I joined Pulsar Press I was invited by Julius Sempio in 2024 of September, September, Hmm. yeah, 2024. I was invited to join the group. We are actually six or seven. We are seven. Then my role was a creative director and business developer. So, ang trabaho ko is magplano ng business strategies and gabayan yung mga tao for the creative direction of the Pulsar Press. Pero eventually, dahil sa sobrang dami ko yung ginagawa, um, binitawan ko yung creative directorial role, naging business developer na lang ako. So, and then, eventually, nung nag-Japan ako, medyo bumigat yung workload, naging consultant na lang ako. Okay. So, dahil hindi ako makapag-ano doon eh. Pero eventually, itong recently lang, sasabihin ko na rin, no, wala na po ako sa Pulsar Press. I am no longer part of Pulsar Press. Um, I submitted my official resignation last December pa because I think um, there we have a different future trajectories, directions.
And understandable naman na ganun yung maging personal decision ko siya. Kasi feeling ko I need to focus I need to focus on my education, academic career, and then at the same time my Raycos and branding kasi napabayaan ko siya ng konti doon sa last year eh. So, yeah, yun. So, So you're focusing more on the Raycos and branding. Ano yung may yes. ng your fans and readers that are following your comic career? Mm. So right now I'm doing a lot of things behind the scenes because Raycos and brand has been like on and off online. Ano, nag-focus kasi ako sa offline style of working, like drawing traditionally. Yeah. So, natuwa ako dun sa pagbabago ng buhay ko na yun. Um, Nakakuha ako ng mga partnerships dito. Siguro ang masasabi ko lang, may ginagawa ako. Ilalabas din sa next year. Sana may labas ko sana may produce ko sa Philippines as independent. Gusto ko. May ginagawa ako talaga. Kasi ando doon yung excitement ko. Pag hindi mo kasi sa trabaho, or hindi siya yung full-time job mo, hindi ako excited ka umuwi na, uy, magdodrawing ako sa sarili kong project. Parang ano, Kasi, nabanggit ko yan before. mm, May nagtanong sa akin early on in my career kung paano ako nakahanap ng gana gumawa ng comics. Kasi nung time na yun, hindi comics yung work ko. mm. So if you're so yun yung gawin nyo, mag-apply kayo ng trabaho na iba. Tapos sobrang mabibisit kayo dun sa trabahong yun. Kaganahan kayong gumawa ng comics nyo. Actually, maganda strategy siya, no? Kasi O, syempre, di kawawa ba, yung parang, pinag-applyan nyo. pero ako kasi, hindi, ako sa case ko dito sa Philippines, sa Japan, hindi ako pwede mag-slack off kasi nakakaya doon sa partner teacher ko na hapon. Tapos, nakakaya sa mga estudyante. O, tsaka parang ano, So, iba rin yung discipline nung professionalism sa Japan. Nakakaya talaga. oo, Pag ginawa mo yun. oo. Nakakaya. Dati nga eh. So, sabihin ko na lang, no, sa CSB, pag sabihin niya, pag free time ko, nasa cellphone ako. Tapos papadrawingin ko ng plate yung mga bata. Sa cellphone ako. Pero dito, hindi, may rules sila na hindi ka pwede mag-cellphone sa harap ng mga bata. Or hindi ka kasi disrespectful yun. Tapos, yung maski yung pag-inom sa harap ng bata, ano yun, culturally rude yun sa kanila. So, kailangan ko lumabas ng classroom kasi inom ako ng tubig. So, parang, Mm, pero okay lang rin. Kasi parang, ang galing. Kasi may kultura sila ng ganun. Fascinating yun. Pero, yun nga. Um, iba ano yung lang rin working ako. culture dyan sa dito. Mas lax Oo. dito eh. Mas lax dito. Ay, mas lax dyan sa Philippines. Pero yun nga, going back to the comic projects, ma'am, yun nga, sabik na sabik ako gumawa ng mga personal projects. At the same time, sabik na sabik din ako maggawa ng freelance work. Also, in terms of the request and branding, nag-iipon lang ako, guys. Nag-iipon lang ako kasi I really want to form a studio na hindi na ako magdo-drawing. Ay, hindi naman ako magdo-drawing. Siguro kahit ako yung mag-sketch, tapos may mag-i-ink lang para sa akin or may digitally, no? Para in a sense, kahit pa paano, merong livelihood pa rin ako na susuportan dyan sa Philippines na, alam mo yun, maganda siyang, gusto ko siyang gawin kasi hindi na kaya rin ng sarili ko na magdodrawing ako ng 3 hours. Tapos, kailangan talaga may inker ka or kailangan talaga may at least colorist ka or something. So, yun yung pinag-iipunan ko ngayon na sana ma-push ko siya by next So year, this hopefully year. next year we'll be seeing a new title from you. Definitely. Definitely. So I'm planning a Okay. lot, like really. So, ayan, majority of last year, yung ating interaction is about a certain book, the 20th Mm-hmm. anniversary ng Comic Con, which finally came out na. And Yes, yes. some people already has their hands on it. Actually, Yeah, yeah. kanina lang nabigay ko kay Sir Budget yung kopya niya. So hopefully, Wow! uh, Thank you. Thank you for ano that. niya, matingnan na niya yung book. Mm-hmm. Sayang hindi siya umabot ng launch. Maybe we should do something for next year.
if Yeah. we still have Mm. copies para lang Yeah, yeah, yeah. kita ng mga Mm. tao the effort that your team and yourself did for that book. Uh, Mm. nabanggit ko na to doon sa usapan namin ni Sherry kahapon kasi nagkwentuhan kami ni Sherry kahapon na kasi parang matagal ng project ni Sherry yan eh. Gusto niya magkaroon ng coffee table Oh. book. Pero sabi ko sa kanya, Mm. it couldn't be just visuals. It has to Mm. have like a narrative. It has to have may written aspect siya. Tapos sabi niya, isulat Mm. mo. Sabi ko naman sa kanya, ayokong magsulat about myself. Yes, yes. Kasi Oh. it's very cringy. I tried doing it. It's very Yeah. cringy. And Mm. napaka self-aggrandizing ng ikaw yung nagsusulat about yung exploits mo. Also, Mm. sa I also said this, na point of view ko, parang I am doing nothing wrong. Pero, yun nga, a week before any Comic Con, you would read an issue that they had with the prior Comic Con. So parang, by that, scenario, parang, I'd rather prefer someone else do the, Mm. yung part na yun and not myself. Though, Yeah. truthfully, I've been writing Mm. also sort of a memoir about Mm. that journey that was Comic-Con. Hindi ko Mm. na na-share sa inyo kasi yun nga, I was still planning of releasing it. Pero it's Mm. more of my, yun nga, I'd frame it as my point of view. So parang, Mm. dahil point of view ko to, walang mali dito. Joke lang. Yeah. And actually, that's totally okay. Kasi ako, sinulat ko rin naman yung Comic Con according sa point of view Yeah, ko. yun nga eh, di ba? It's Di ba? better that it's a point of view of a different person, of someone who Oo. has attended, who has exhibited, Mm. di ba? Mm. Oo. Saka ano siya, di ba kuya, kasama kita ng day one ng ng pitching nito, ng libro na to. Sa inyo ako nag-present. Kita Ah, mo naman kung gaano ako kabad, di ba? Tapos sabi ko, so pinitch ko lang yung wonderful idea. Tapos nagulat talaga ako, sino gagawa? Oh my God, ako gagawa. ah, Pero okay lang kasi the mere fact that sarili kong opinion siya, sarili ko siyang idea, it doesn't necessarily reflect your idea, pero yung resources nanggaling sa inyo, di ba? Hiningi Kasi ko nga, yung like I said, poster sa ano inyo. yun eh, I think this is the part of yung book that Sherry was planning din. Mm. So, in Like, that sense, yung idea ni Sherry combined with yours is what became mm, yung 20th century, 20th anniversary book na yun. yan, yan. Kasi Oo. she Actually, gathered yung mga oh, yung mga thoughts ng ibang creators eh. oo. Tsaka awang-awa ako kay Ate Sherry, Kuya John. Diyos ko, parang madaling araw, ate, kailangan ko na ganitong information. Tapos magre-reply siya. Kinabukasan, sige. Okay. Tapos Yeah. mag-provide ka. Maaga kasi Tapos, matulog talaga si Sherry, mga 9 pa oo. lang tulog na yun. Hindi, pero awang-awa ako sa kanya kasi sa kanya ako nangungulit, di ba? Alam mo yun, parang teka lang. Oh, kasi Tapos, there was a ay, situation din na nangyari between mm, me and Comic Con during that time. So, oh. Sa kuya, salamat no kasi nung provide mo yung mga visuals, doon nag full sprint ako nung nakita ko na. Kasi sa totoo lang, ang hirap ako magsulat nung time na yun. Kasi wala akong nakikitang visuals. Sabi ko, oh my God, paano ko to Pero meron akong plano, like, this is the breakdown that I want, meron ganyan, nga ako ganyan, ganyan. nakalimutan eh, when I saw the book. Meron tayong nakalimutang aspect nung convention. Ano yun? Gusto ko yun, gusto The ko. Sige, ano shirts. yun? Oh my God! Kuya, ikaw hindi nagbigay sa akin yan. Pero sayang I yun. forgot May yung shirts ka. shirts. Oo nga, no. Di ba nung guest ako, binigyan mo ako ng shirt? Pati nung sa Comiceria, binabigyan ako ng shirt. Oo. Parang ano Oo yun, nga, no. it was Ah, part of nagigil ako. yung history nung Comic Con. Oo. Kasi when we were starting, my mom is a social worker. Tapos she was helping yung mga out of school youth. Yung Oo. unang shirt noong 2005, 2006 and 2006, the black one and the Oo. red one, gawain ng mga Mm. children, para siyang livelihood project, Wow. mga children. Tapos eventually, yun nga, yung friend ko na artist na si Lawrence Chua,
formerly of Pen Shop and of Loyal. If you remember yung Loyal shirts ng Combatron and Mm. Pugad Baboy, siya na yung Oo. nag-handle nung shirt printing. So, may long history din. Tapos si Ace Enriquez also um, designed a shirt for us. Julien designed a shirt for us. Manix designed a shirt for us. Si Evil Genius designed a shirt for us. So, Mm. maraming ano siya, as in part na rin siya nung history ng Comic Con, yung mga shirts na. Oo. Oo. Pero kuya, nakita mo naman yung schedule natin nun, 'di ba? Parang every week kailangan may mangyari, 'di ba? So Oo. parang full Ano sprint rin talaga kasi tayo nung when ginagawa yung when nangyayari kasi yung production, medyo detached ako with the whole thing. Alam mo naman kung ano mm, yung ano ah, doon. So parang yun nga, lagi namang hindsight is 2020. Pero sorry, yeah. so, hindi to Oo. nagawa. Oo. Pero ano, gusto ko yan, kuya. Pagkaroon tayo ng bagong edition. Pero sa ngayon, um, etong book na to, hindi siya perfect ah. Hindi siya perfect kasi may mga article nga ako dyan na nilagay na last minute na lang kasi kailangan ni NCCA. Mm. Pero ito ha, sasabihin ko lang, kakampihan ko sila doon sa part na yun. Kasi kuya, sinabi nila sa akin, nung pinarevise yun for the 14th time, 14 times tong nirevise yung book. Pero may nakita pa rin akong konting error dyan. So, may nag-review kasi niyan, tatlong readers. Mm. Tapos, galing sila sa mga iba't ibang background of creatives. Pero hindi ko sila kilala kasi hindi pinakilala sa akin. Okay lang yun, Blind okay. din. So, Mm. So at ang ganda nung sabi niya, sana ginawa itong libro, bukod sa perspective ni author, sana ginagawa itong libro, hindi lang para sa i-cater doon sa community, para i-cater din siya doon sa bagong makakita ng libro. mm. Kaya nag-change ng konti ng brand, ng style yung libro. Kasi, what if, for example, yung catalog, nung nilagay ko lang yung catalog, image, may catalog tayo. Sabi nila, kung ako outsider, which is I'm an outsider, sabi niya, sana malaman ko They kung would have paano ko wanted makukuha yung kung ano catalog. yung laman ng catalog, no? Like, paano ko makukuha yung catalog? Or libre ba yan? Ah. Or, kaya may article doon na kung paano siya makukuha yung catalog at libre yon. May article ako na Pero sinulat na nandun ganun. ako actually na naisip din na would have been great. Kasi we had a Mm-mm. lot of creators share their thoughts about it. Pero Yeah, yeah. Si Ate Sherry I'm nag-compile nun. Oo. saying I'm thinking na most of the people who would read the book na hindi naman part nung sphere or nung Mm-mm. nung bubble natin wouldn't know who Oo. these people are. Uh, Yes, yes, oo. Maganda na lagay natin na who Jay Ignacio is, who si Yeah, yeah. Diaz, di ba? Oo. Actually, gusto ko sana siya ilagay kaso na nung time na yun, siguro kalaban lang natin nung time Ang na yun oras is talaga. yung oras. Yung oras. Kasi ginagawa, may deadline na binigay sa akin Oh, until April. mm-mm. Oo. Pero kailangan tapusin na yung libro agad. So parang sabi ko, oh my God. Pero yan nga, ang naisip ko lang kasi yung data nung time na yon, nalagyan ng data, si cover artist. Kasi Mm-mm. kailangan makita, gusto kong, ako personally kasi may attachment ako kasi character designer ako before eh. So gusto ko na kapag feature ko yung mga characters doon sa cover, makikita nila kung sino yung, may profile din sa loob ng libro, kung sino yung gumawa nun. Like, Parang kung ano ano yung yun mga eh, libro I niya. was thinking of the same thing kasi para siyang yung, if you remember there was an advertising portfolio book before. Tapos nakalagay doon is the best, parang mga best works ng mga graphic artists natin. Oo. Tapos it acts as a directory din. Yes, So, di oo, ba? Parang directory. if Yan. you like this character, you're intrigued about this character, here's saan mo makikita yung creator nito. Yes, yes. Mm. That was the intention. The whole intention of featuring the characters there. No? So, hindi naman siya malicious intent or anything. Pero, yun yung intention ng libro. At saka ito, the reason why I featured a lot of characters, the 20 characters sa front cover and 20 sa back cover is because sa front cover, syempre yan yung talagang selected na talaga na
talagang nasa journey ng ng Comic Con, no. Ang intention kasi doon is inspired yan doon sa poster na ginawa mo noong 2005 at saka nung the following years. Yes. Kumbaga, I'm just honoring what your visual style, right? Actually, nung I'm nakita ko nga honoring yung it. libro, na-realize ko lang, dami ko palang ginawang kung ano-anong shit dito sa comic ko. Kasi I mean, no, karamihan yung seriously. visuals Di doon, ba? apart from yung the last 2 years, ako yung gumawa nun eh. No, I mean, di ba? Like, tingnan mo, ito lang, no? Just to, gusto ko lang ibigay rin tong stage na to, moment na to kay Sir John, no? Parang, yung visual style kasi ni Kuya John is putting all the characters together. Like, it's like forming a community of all different Yun characters nga. As in, being like, I'll diba? say It's it so again. wonderful. I'll say it again. Paulit-ulit ko itong sinasabi with most of my kakwentuhan. Comic-Con is not yung 6 na committee members ng Comic-Con. Comic-Con has always been the comic book creators and their creations that join the Comic-Con. Kasi kung kaming 6 lang yun, edi kami lang 6 yun, hindi yung Comic-Con. Yes, right? So, pero ito rin, on a different perspective, sabi ko, oh my God, 20 years na ako nagko-Comic Con, pero hindi ko kilala kung sino yung behind. Hindi ko lahat kilala. Kasi ang kilala ko lang, to be honest with you, 3 or 4 lang. Apat lang. Si ikaw, si ate, Sherry, si ate Lay, tsaka si Sir Lyndon. Si Sir Ariel, hindi ko alam na recently ko lang nalaman, oh my God, presidente pala to. Oh, 20 Presidente years pala to ng ng Comic Con. president si Ariel Atienza. 20 years. Diba? Diba? Imagine. So, tapos si Patrick Junco, diba? Like, what, I mean, these people doesn't, I need, kumbaga sabi ko, nung nalaman ko yun, oh my God, I need a certain section of the book which will tell who these people are. Pero Like, maganda na rin kaya, na you name the names kasi parang for the past 2 decades, ang daming nagsasabi, uy, Comic-Con ako. Parang, hindi, yung 6 lang na yun yung Comic-Con committee organizing members. Since 2005, yung 6 lang na yun. So pag nakakausap kayo na nagsabi na Comic-Con organizer sila, malamang naloko kayo. diba? Kumpara dun sa Saka ano 6 na yun, yun. saka ang ganda, wala lang, parang para sa akin, parang personal happiness ko siya na, oh my God, nakikilala ko tong mga taon to. Oh my God, ito si Aya Chenza. My God, meron pala ako nitong class, meron siyang class 1992 ba yun or something na Yeah. ginawa na comic strip. Oh. May folder ako nun eh. Yun yung ginagamit ko ng Oo. college ako eh. Isa pala yun. Nung Isa C3Con pa pala yun yun. lumabas. Oh. Oh, yung gold emboss. Yung Sabi ko, Golden Boss ginagamit, na folder ni Ariel. ginagamit ko yun ng college ako. Tragis. Tapos, ito, siya pala to. Ayan. So, parang sabi ko, oh my God, at tagal ko na nagko-comment, ngayon ko lang nalaman to. Tapos, buta na lang, yun nga, nung eventually, nung nagsusulat na rin ako, doon, magandang especially kasi nakakonect ako sa mga hindi ko nakakausap na creators, di ba, yun. Tapos, yung mga cover artists, then, kumbaga kung sa harap, alam niyo, mga mainstream na yan, yung front cover artist. Sa back cover naman, yan yung mga iba nag-i-indie na, or yung mga webtoon, or Ano yung na, mga sabihin mo na, yung nandun sa front, matatanda na yung mga yon. Tapos yung mga nasa back, mga medyo bata pa yun. Pero, alam mo yun, ang ganda lang kasi niya parang i-back to back na parang there's a future and a multiverse Ah. of all these characters that can be shown together. Actually, And ano naman yun parang, yun nga, every time I see a character jam na gano'n, parang, ay wow, parang kahit itong dalawang to magkaaway to pero yung characters nila magkasama ngayon. Parang Ga- ano sa, uy pero, wow, di united ba? sila lahat for comics. Mm-mm. Actually, kuya, ano rin yan, na-inspire din ako sa webcom. Kasi lagi ako nag-host sa webcom Yeah. ng rambulan nila. Natutuwa ako doon Tapos, sa, sila, dun sa project nilang di yun. ba? May Oo. theme tapos Like, yung magko-collage kayo ng mga characters.
Oo, magkakulat siya Mali nga character. ako dun sa I isa mean, mo eh. di ba kuya? So parang magkakulat-kulat kayo ng character. Gustong-gusto ko kasi siya. Parang nabubuhayan ako pag nakagawa ako ng ganung bagay. Hindi ko siya makikita sa sarili ko kasi ang daming characters eh. Pero yung moment na, oh my God, oh, nagpasa si Kuya John ng character niya. Oh, pasa ko ito ilalagay. Oh, Dito di ko siya ba? ilalagay. Ganyan. Ang saya Ang nun, sarap di niya ba? Parang, uy, laruin. meron si Paul or may si Manny, Ah, tapos may, oo. di ba? Di ba? O masaya yung Parang ang feeling saya nyo niya. build nun. Tapos, Oo. well, sana, Alam ko na yung pakiramdam na sinasabi mo dati. Sabi mo, gustong-gusto mo yung ganong feeling na nag-build ka ng artwork na may iba't ibang characters. oo. Naramdaman ko yun. Sabi ko, shit, ang sarap ng Oo, kasi pakiramdam. masaya naman talaga yun kasi parang may sense of, oh, wow, nag-unify mga tao kahit dito lang sa image na to. Di ba? Pero yun nga, tuwa ako dun sa general idea na-inspire ako doon sa activity ng webcom at saka Pero doon ano yun sa honoring you. for the Mm. listeners, hindi ko yung original idea yun. Ninakaw ko lang din yun kay Ilog. Si Ilog yung unang Ah, naggawa nun sa C-Trigon eh. okay. Kasi 'di ba, ang Citricon sobrang ano 'yun eh, sobrang wild na event. Isipin mo, publisher si Culture Crash. Pero yung first event niya, they invited yung direct competitors nila. They invited si Questor, they invited Sila Questor. Lamag, they invited Mm-mm. Mango Comics, 'di ba? Mm-mm. Parang wala pa ako nakitang event before that invites everyone na nasa comics. Kasi usually it's like sponsored by this publisher. Yung event is publisher-centric na ganon. Yes. So, Mm-mm. you could say that Culture Crash paved the way for Comic-Con. Kasi parang Culture Crash opened yung doors nila na hindi lahat tayo para pakita natin na mayroon pa rin mga nagko-comics. Sama-sama tayo sa event na to. Pakita natin lahat na may comics tayo. So, doon galing Oo. yung idea na yun na parang we'll be pushing comics as uh, one entity, not just Mm. a brand, not just a title, not just one character. So you Mm-mm. push comics as a whole. Yes, exactly. So parang actually speaking of City Con, doon ako nag-debut. Di ba 'Di sabay ba tayo parang nun? Ikaw, sabay tayo high school ka nag-debut. nun, ako Ay, graduating na ako nun ng college. pero rockstar ka na noon eh. May minsan ka na noon eh. Yung work mo, Hindi, minsan doon lang minsan nag-start before pa siya yung minsan nun. 'di ba? Oo. Ay, sikat ka na sa .cjb.net noon or .tk. Tigilan mo yan, tigilan mo ako Kuya John. Sikat para sa mga nakapanood no nung web yung mga creators no website kami .cjb.net so yung kanya minsan .tk .tk yata ako nun eh. ako kosen.cjb.net ganun Oo. basta ano yun sobrang ano yan sobrang ganda ang sarap bumalik noon sa panahon na yun Oo, kasi libre sali-sali pa tayo nun yung mga server eh. oo Ngayon, GeoCities man. ngayon ang mahal-mahal na ngayon mag-domain eh. Sobrang ganda. Tapos makita mo talaga, meron pa tayong message board sa gilid ng ano natin, ng Oo. mga, Importante yung ang message saya. boards na yun kasi yun yung Mm. sinaunang social media. Oo. Doon naglalabas Tapos, ng mga ayaw ko tong si ganto. Tapos oo nga, ayaw ko din yan. tsaka, tsaka gusto ko sa website mo, yung may character data ka, tapos meron kang synopsis. Yung Madaya kasi prismatic yun sa word. akin kasi thesis ko yun eh. So, marami na akong Ah, structure. ang daya. Di ba? Pero, pinaka na-inspire ako si Prismatic Orb, si kay Ringo Si Bautista. Ringo. Si Ringo. Mm-mm. Grabe, binabalik-balikan ko yung website nun. Sabi ko, kailangan makagawa ko ng ganitong website Kung din. nanonood Kasi ka Ringo, ang, gan- bumalik ka na. ang ganda kasi ng website niya. May character data. Tapos, ang ganda-ganda ng drawing niya. Oo. Yung time na yun talaga, sabi ko, nakakatuwa naman to creator na to. Tapos, meron siyang comics na nakapublish. Independent din yan, Ah, photocopy. Sa Comic Quest ba yun? Or sa mm. Comic Odyssey. Comic Quest ata Masaya yun. yun kasi Mm, si Comic West during that time, sila yung
tumutulong talaga with the Oo. indies. Uh, Yes. Tuwang-tuwa Dalawang ako. branch pa yun sa Anyway, main SM North tsaka sa SM Mega Mall. oo. Sa Mega Mall. Lagi kasang bumibili ng artbook doon eh. Tapos nakakita ako na indie. Tapos, tuwang-tuwa ako na rockstar kayo na. Si Sherry. Ate Sherry, ikaw. Tapos, birkada ni Sir Lyndon, no? Um, pero ito yan, lumalabas din yung, yun ba yung comics niya, nasa ano din, nasa optical din doon sa may photocopier ng Nandun ano, kay Ma'am Sarabia, si Sarabia. sabi ko, parang off-brand, pero hindi ko pa alam ibig sabihin ng off-brand nun. Parang may comics dito pero ang saya nun. Actually, nakakatuwa nun kasi pag pumunta ka ng ibang sari-sari stores around sa UP, may nagbebenta sila nung mga photocopy dati ni Armand Roy. Oh my gosh, Armand Roy Canlas, meron siya 12 issues ng Armored Troopers, di ba? Sa Armored Uh, something, Armored Core, or sorry, mali. Armored Troopers Armored Entitled. Troopers. Oo. Siya yung Tapos natapos niya pinaka na indie oo, nakasabay natin. Kasi parang natapos niya, 12 issues, tapos the next oo. year ginawa niya yung Ibangis, 12 issues ulit. Sabi ko, ano ba sa taon to? Ang angas naman ito. Pero yun, ang galing. Tonto ako. Ang ganda ng uh, life back then as a creator Parang was ayun nga insane. I love it. gusto ko sana na you were thinking about another project, you were thinking of doing yung tawag nga namin ni Bambi ngayon dun sa 2000 to 2005 Void Century. Kasi wala masyadong articles that tackled yung Ah, publications mm, during that time. It yeah, was oo. Culture Crash, Questor Extreme Manga Mania, Chips, Oo. Neo, New Fables, Neo, yung isa pa. Neo, tapos ano, Chips. Oh my Ah, God. Chips, di ba? Chips. Oo. Tapos Tapos, si um, Mangaholics, almost forgot si Mangaholics. Oo. Mangaholics. Tapos nung Oo. naglabas din si Psycom ng Ozine something pero Oo. one issue Otaku lang. Zine. Tapos Oo. the manga tutorials na reprints Yung mga ng How to Draw Manga Fantastic. ng Philippines. Kahit yung Marvel and DC superheroes ng Psycom, Witch, Mm, yung mm. Monster Yung Allergy, Witch. Oo. K-Zone. Oo. K-Zone. Nakita ko si Sir Elmer kasi laging active siya sa K-Zone or part ba siya ng K-Zone before? Uh, Alam ko parang, or ano siya? Both local and Australia. Nag-stop Wow. illustration si Elmer doon. Di ba? Diyos na talaga si Sir Elmer. 'Di ba Noon yung pa. Ragnarok na manhwa na nilabas ng Summit, Mm. 'di ba? Di Pati ba? Slam Dunk nilabas din nila noon noong time na yun. Oo, di Yung ba? 2000 to 2005 was like maraming creators that grew up during that period. And Mm. yun yung influence nila. Si Memer, si Mm. Ilog. Yeah. Ako, laking culture crush ako eh. Culture crush baby ako eh. So talagang, isipin mo, So pag, yeah, if you're di thinking of a ba? new project, yun yung gawin. Ganda yun. Yeah, I plan. Like, kasi ako talaga, Oops. okay. So Okay. yeah, your plan mo, with you could do that 2000 to 2005. Most of it are Oriental influence, Japanese manga Yeah. influence. Kasi yun Mm. yung time nung boom na yun eh. Yun yung Oo. anime boom yun eh. As in, Oo. anime Ano was yan in eh? prime time. Nag-prime time nun yung anime. Nag-prime time. Oo, hindi mo maiwasan ng anime kasi Monday to Friday siya, yung We Are Hmm. Anime. Diba? Tapos, Monday si Nube. Diba? Ganun. nagsa-start pa lang yung mga internet message boards and chat rooms noon. Hindi pa ganun kaganda Mm. yung internet noon. Mm. Tapos, there was a time nga na merong anime parang chat yung GMA every midnight. If you remember that. Yeah. Tapos, my God, yung sa 3210, yung mga Sa wallpaper, 30 to yung 10, ano, mga oh, wallpaper doon, makaka-download ka. man, Hindi, crazy. hindi na maintindihan ng ibang bata dito yung pinag-uusapan na. Uh, Pero uh, may mga ganong parts masyado. natin nung Oo. 2000. And ang Mm. maganda nun is you yourself, you were just starting to break out nung
nung Yes. na yun. And we Oo. were very young no, as in high school going to college Ah, kami. yes, high school ako nung time na yun. Tsaka ano yan, um, favorite ko talaga yung Culture Crash, to be very honest. Culture Crash talaga yung pinaka-bias ko. Like, magtataka talaga ako bakit wala tong buwan na to, walang release. Ang tagal naman mag-release ng Culture Crash na to. Pero yun, pero Oo. yun, sobrang, sila nagulma talaga. Well, funny comics. Funny comics, tapos, Culture Crash, and then eventually, ano rin yan eh, actually kasabayan niya sila Questor, di ba? Sila Magkasabay Questor, si Questor at si Culture Crash. 1 year lang oo, siguro na una. 1999 ata yung return ni Questor eh. Pero kasi it has an older publication pa eh. Pero yung mm, 1999 is yung mas modern, the Voltes 5 na gumawa sila ng something tapos naging magazine tapos uh, eventually they had their own comics na rin. ano, nakakatawa yun, no? Yung ganong era. Tapos ano yan eh, basta masaya. Kaya siguro ako gawa ng Comic Con 20th na book. Kasi binalik ko yung sarili ko doon sa time ng 2005, no? Pero sa totoo lang, yung childhood ko, more than early 2000s pa. Oh, Like yung 2000s din. anime explosion, Oo. Questor, Ayun din, nag-start pa lang Culture nun yung Crash, mga events eh. 'di ba? Diba? First, We Are Anime Quest, Anime, 'di diba? ba? Anime Quest, Anime Explosion, Mm, before Cosplay Mania yan eh. Yung mga mm. events na yan. Sobrang Yung event sobrang ng tungtuwa ako AXN. diyan. Oo, 'di ba? Tapos nakakatuwa lang rin yung time na yun. Yun yung time na for me lang naman, no. Nung time na yun, sobrang excited talaga ako with that kind of culture. Pero alam mo na foreign yung culture na yun, pero ang sarap niya i-absorb, ang sarap gumawa, ang sarap nakaka-inspire kasi ang dami nakapaligid sa'yo eh. At may inspiration ka kasi may published na regular na naglalabas. Like sila Questor, Oo, diba? sila Culture Crash, 'di ba? Merong, may mainstream component tayo Yes, for na during that time. semi-regularly lumalabas and is nationwide Oo. distributed. Mm-mm. So parang meron ka pa rin something to shoot for. Unlike now, Mm-mm. yun nga, puro book formats. So, hindi naman siya, tsaka mas affordable nun yung Yes. box. Kasi it's $100, di ba? Dati pag lumagpas Mm-mm. ng 100, parang mga 160, mahal na, medyo mahal na. Mahal na siya, oo. Pero dati, it's just 100. Tapos, it's full colored. May mga articles ng kung ano-ano. May articles about Oo. bagong cellphone. May articles about spirits within Final Fantasy. Diba? Para natin si May Hanayori At may F4 Dango. kayo, no? May F4 kayo May, na may article nun. F4, Meet Your Garden. Di ba? Pero alam nyo, tuwan-tuwa ako dun kasi yun yung time na parang, ala, ibang-iba to sa funny comics. Hindi ko, no anything, kasi favorite ko ang funny comics. Sobrang favorite ko yun. Pero sabi ko, binibigyan niya ako ng magazine experience, pero binibigyan niya ako ng story, tapos, nasa isang libro lang siya. So, Ano meron siya akong I think community, it's di a ba? natural progression, an Di evolution ba? ng format Yeah, natin yeah. as Filipinos. Oo, It's still an oo. anthology, has 4 different genres, 4 different themes. Tapos it has Mm, magazine, tapos meron siyang interactivity kasi may mga letters, tapos may fan oo, art. oo. Ang gusto ko yung yung section, yung article na nagtuturo sila Sir Elmer, sila Yan, Sir Ilog. merong tutorials. Mm. Tapos Kasi the reason ano why, siya, hindi siya, ang nagustuhan ko doon sa tutorials nila is, lagi nilang sinasabi na, this is how we draw. Not, yes, how we draw. Oo, oo. hindi how Parang, to draw. Kasi, oo. pwede nyo basahin to, tapos kung may iba kayong paraan na pag-drawing, edi yun yung gawin nyo. Pero basahin nyo to kung paano kami gumawa. Mm. Tsaka ano yun, actually, the moment na nagsulat, actually kaya rin ako nakapag-indie dahil nabasa ko yung article about Mm. how to create indie.
di At ba alam ko yung marami nakaka-relate doon na kasikidaran ko na sila Mel ata, yun din yung binasa eh. Kaya siya nagsimula mag-indie paano eh. mag-reduce, Diba? mag-enlarge sa Oo, diba? Oo. Pero hindi ko inabutan yung sinisita ko dahil maraming itim yung comics ko. Hindi mo rin Kasi nabutan. nasa digital era na ako. Pero nagtataka ako nung sinulat ni Kuya Ilog yung article na yun. Ay, may namumuna nung pag maitim Oo, yung dati may pinotocopy. ganun talaga. Nung high school ako kasi Ano tong mahilig ako magpa-Xerox ng new type. Galit na galit ang yung nagpapa-Xerox pag full color yung papa-Xerox ko. kasi maraming shade, grays or Maraming black. maraming tone. Ayaw nila Oo. yun. Kaya, pero nung time ko, nung nag-first ako nag-release, wala namang nakakasita or sumisita. Pero yun nga, naabutan ko yun nagpo-photocopy ng comics. Ang saya nun. That time was so amazing. I love it. I love Oo, that kasi time. Wild Wild Eh, West pa nun eh. Wala pa talagang, nobody really was thinking about going abroad. Nobody was Yeah, thinking of making money. Kasi, yeah. Oo, as in, like, it's just really creating, you parang know. looking back right now, sobrang swerte ko kasi I started as a fan ng Culture Crash. Tapos after C3Con, I got the opportunity to work with them. Tapos parang sobrang magical nung years na yun. Diba? You got the life actually. Like, you were able to, like, from a fan to being part of that publication and Mm. then being one of the Kasi ano yan eh, pioneers of most of the things comics convention. I've implemented sa Comic Con ay are the things that I learned while I was in Culture Crash. Especially the event part. Yung Mm. part na meron ka dapat place for newbies that want to Yeah. start out lang. Dahil hindi siyangge, doon tayo Mm. nag-start pareho. Yes, hindi Oo. tiyangge. Hindi. Tapos, Yeah. yung an open invitation to everyone, yung wala kang Yeah. excluded dapat Oo. even if kasi face it, meron talagang schism before between Yeah. the more traditional looking Filipino comics and anime people, Anime style. or Oo. anime style, Oo. or manga style, Mm. or Manga oriental style. influence na Yeah, yeah. na mga bata. Tayo yun, bata tayo. Nung time na yun, bata Pero tayo nun, bata which tayo is nun. why ano talaga when we were doing Comic Con noong 2005, I made it a point to invite both parties kasi that's one thing that I was really proud of na nalagay ko yung more traditional Filipino comic people, the veterans, and the Mm. newer, modern, more American looking Filipino art and the Mm. anime crowd With the anime. in one venue. Oo. Ngayon, medyo naghihiwalay ulit pero dapat pagsamahin ulit yan eh. Oo, kasi masaya siya. Masaya niya. Parang So, kasi, nagiging, also I masaya siya. forget, the cartoonists, yung mga comic strip artists, di ba? Yeah. So, every aspect, every spectrum ng comic making, even those na gumagawa ng comics outside the Philippines, kasali. Yes. Yun yung pinakamasaya with Comic Con before eh, na parang everybody's there. Tapos matutuwa ka kasi ang feeling niya is parang reunion. Yun yung like yung Mm. nakikita. Parang na-mention ko to nung last na Comic Con, marami kaming office mate that we haven't seen for years na nagpunta. Mm. So, nagets ko na yung feeling ng mga matatanda that attended nung 2005 Comic Con. Tapos nakita nila yung mga dati nilang kasama. Ganun yung pakiramdam ko pag nakikita ko yung mga kapwa ko na nag-indie before tapos mga full-time comic artist sila nung pumunta rin ng Comic Con. Uy, kaya hindi ako wala na akong pakialam sa sales ko. Like, pupunta ako, mag-iikot ako. Uy, men, So, kumusta ka kasi na? Ano nang balita nung unang sa'yo? Comic Con, I was observing yung matatanda and that's what they were doing. They were Mm. moving around. Yeah, Tapos makikita mo sila na magkakalabitan. Tapos oo. magtatawa na lang sila. Oo. Basta sarap lang magkwentuhan ng time. Kasi dati kasi, nung bata-bata ako, may pake ako sa sales. Like, kailangan, at least makakain man lang ako ng
gabi, may pambili ako ng pang-dinner ko. Yun talaga. Pero nung time na eventually, siguro dahil nga nasa workforce na ako, so parang sabi ko, mag-iikot ako ngayon kasi hindi ko makakausap to in person eh. Etong taon to, online ko na lang ulit makakausap. So, pupuntahan ko siya, Uh, mag-iikot ako, ganyan. Ganun Parang yung yun yung sarap, ano sarap. nun, yung magic ng events dati kasi parang once a year lang siya or twice a Oo, year lang oo, siya. So parang pag nakita mo yung taong yun, kakausapin mo na. Kasi parang oo, oh, next na magkikita kami nito sa Yahoo Messenger na ulit eh. oo. Di ba? Oo, di ba? So, ayun. Yahoo Kaya Messenger pa. sobrang saya. O AOL. Kaya, yun. Sa AOL ko to. Oh my God, yung AOL, ang tandaan na nila. Sorry. So, Ano Yahoo yung Messenger naman ako AOL, Yahoo nag-start. Messenger, Oo, tapos ngayon oo, Facebook Messenger. oo. Pero yan, those were sa mga kaalam na, parang yun yung messenger Yung messenger nyo ngayon, yun yung Yahoo Messenger namin noon. Pero yun may Diba? buzz yun eh. Ngayon wala nang buzz eh. Wala nang bas. Oo. Well, anyway, Ayun. napapalalim yung usapan namin about the Oo, past. masyadong So, usapang matanda na ba? uh, so I'd like to thank you for the time again. I know you're very busy Mm. there in Japan. So, Thank you very much. also, I have to cut this short kasi baka if it's too long, hindi pinapakinggan ng mga Yeah. Oo nga, masyado, parang nag-iinuman lang tayo. No? well, yun naman talaga yung purpose ng kwentuhan. As in, I just want Mm. to have conversation with the creators, mga musta. Mm. Yun, mag-rant Mm. a bit. Lagi naman Yeah. talk about our Therapeutic. future projects or current projects. So, speaking of current projects, the Comic Con 20th anniversary book is still available. They just have to contact Yes. you. I'll put the link down below para sa mga Mm. interested with the book. Uh, Oo. and yung usual nating ending with the kwentuhan, what do you want to see the next 5 years for Filipino comics? I personally want it to be more groundbreaking, like locally. Like I really want it to be like in that sense of may inaabangan per month, per 2 months, per 4 months You want the na return of the schedule. Ayun nga. Lagi rin I sinasabi really like ko, it. I parang, really parang want to it. gain traction of readership again, we have to have a Mm. schedule. Kasi that's what make culture eh. That's what the comics culture for me back then. Like Diba? Yun yung, hindi ko, diba? uh, Mm. it imposes a habit, tapos meron kang hinihintay, and if it becomes a Mm. habit, it becomes a culture. It becomes a culture. It becomes part of your childhood. Mm. That's it. Yun. So sana ma-impose yun. Uh, Hindi yung parang isang title or something. I really hope that would happen. I'm Kaya, hoping for ako the rin, best. I'm wishing, sana may gumawa. Pag may Mm. gumawa, salin niyo ako. Hindi, joke. Oh. Kahit di, pero gawin Di niyo lang, ba? gawin niyo lang. Mm. Yun. For the next 5 years, manifest. Mm. So yun, thank you for your time. I'll Thank you put very down all much. yung links ni Sir Ray sa baba. Tapos order kayo ng Comic Con 20th anniversary books. Oo. Learn more Mag-aanap sa lang ako kung saan. about Mm. yung old times. Learn about Oo. the old times. Grabe. Okay. And again, share nyo yung video natin with people who are looking for Filipino comics material. Those who are interested in Filipino creations, Filipino stories. Follow natin lahat ng mga Filipino creators. Support Filipino comics as a whole. Exactly. Yan ang sabi namin kanina. Mm. And ayun, Mm. join us sa mga susunod na kwentuhan. Bye guys! Okay. Bye.